Sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Islamic group na Hamas dahil sa agawan ng teritoryo, tuloy-tuloy naman ang nagiging suporta ng mga kaalyado ng bawat panig upang masiguro ang pagkapanalo. Ang grupong ito pala ay may paparating din na malakas na backup, isang napakadelikadong grupo na posibleng sumali sa bakbakan para tapatan ang kanilang kalaban. Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang grupo ng Hezbollah nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Tatlo sa mga miyembro ng Hezbollah ang nasawi sa retaliation o sa pagganti na ginawa ng Israel. Kabilang dito ang isang high-ranking officials ng kanilang organisasyon. Bilang pagpapakita ng solidarity sa Hamas group, nagpalipad ng mga missiles at mga artillery ang Lebanese group na Hezbollah sa Golan Heights, isang teritoryo na kinokontrol din ng Israel. Ang Hezbollah o Party of God ay isang organization na sinusuportahan ng Iranian government. Isa itong armed and political group sa bansang Lebanon na binuo upang labanan ang ginagawang occupation ng Israel sa southern Lebanon. Nabuo ang grupo na ito mula sa Iran's Islamic Revolutionary Group na Guard Corps noong Israel invasion sa Lebanon way back 1982. Ang grupong ito na sinusuportahan ng mga Shia Muslims ay isa sa pinakamalaki at pinakadelikadong naging kalaban ng Israel. Noong 2021, sinabi ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na mayroon na silang 100,000 highly trained na mga miyembro. Pinagmalaki rin ito ang kanilang mga precision rockets na kaya di umanong tamaan ang lahat ng bahagi ng Israel. Base sa estimo ng United States, tinatayang milyong-milyong dolyar ang halaga ng ipinondo ng Iran sa Hezbollah sa mga nakalipas na taon. Ang grupong ito ng Hezbollah ang pinakamalakas at may impluwensya na political bloc sa bansang Lebanon dahil na rin sa malalaking populasyon ng mga Shia Muslims dito. Matindi ang kampanya ng Hezbollah laban sa puwersa ng Israel, kaya noong taong 2000, matapos ang halos 20 taon ng labanan sa pagitan ng Israel forces at ng grupong ito, umatras ang Israel sa southern Lebanon, kaya naman ipinoklama ng grupo na ito na sila ang kauna-unahang Arab Army na nakapagpalaya sa Israel sa kinokontrol nitong teritoryo. Samantala, patuloy pa ring ino-occupy ng Israel ang mga teritoryo katulad ng Golan Heights sa Syria at Palestinian territory na napasailalim nila noong matapos ang digmaan ng 1967. Ang grupo ng Hamas naman ay patuloy na nakikipaglaban sa Israel para sa Palestinian territory at sa illegal na expansion na ginagawa ng Israel sa iba pa nitong teritoryo. Grupo ng Hezbollah ay mga highly skilled militant group na nakasuporta rin sa Palestinian militant group. So ngayon ay nakikiramdam pa ang grupo na ito sa mga nangyayari. Pero kung sakaling papalag ang grupo na ito, magiging malaking tinik ito para sa Israel sapagkat pinahirapan ng grupong ito ang Israel forces sa huli nitong paglalaban. Noong taong 2006, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Maraming nasawi sa magkabilang panig pero itinuturing na tagumpay ang mga militanteng grupo sa labanan na ito na naging dahilan para i-consider ng halos 2/3 ng Israeli na dapat na mag-resign ng kanilang Prime Minister dahil sa naging kapalpakan nito. Base sa isang American Intelligence Assessment, hindi raw mananalo at mahihirapan lamang ang Israel kung sakaling itutuloy nito ang digmaan kontra sa Hezbollah sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin itong laban kontra sa Hamas. Base sa report ng Washington Post, inatasan ni US President Joe Biden ang kanyang mga opisyales na magtungo muli sa Middle East na mayroong isang very critical objective. Ito ay ang pigilan ang pagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Lebanese militant group na Hezbollah at ng Israel. Base sa mga nakalipas na operasyon ng Israel sa Lebanon border, malinaw na nagpaplano na ito na magsagawa ng major military operation upang tugisin ang Hezbollah.
Nababahala ang araw ngayon ang ilang mga US officials na sa hinaharap ay magsasagawa ng pag-atake si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Lebanese group upang maisalba ang kanyang political career dahil na rin sa mga natatanggap nitong kritisismo sa loob at labas ng Israel. Sinabi ng Israeli administration na magkakaroon ng fundamental changes sa Israel kung matatapos ng araw ngayon ang digmaan sa Gaza ay tapos na rin ang political career ni Netanyahu. Sa isang private conversation sa pagitan ng US at Israel, nagbigay ng warning ang Biden administration na wag na raw palawakin ang gulo sa Lebanon dahil base nga sa assessment ng Defense Intelligence Agency, maliit lamang ang tsansang manalo sapagkat ang military assets at ang mga resources ng bansang Israel ay masyado nang nagagamit at nauubos sa digmaan na nagaganap sa Gaza. Ang Lebanese group na Hezbollah ay matagal na rin kaaway ng Amerika, subalit kumpara sa Hamas, hindi hamak na mas mataas ang kalidad ng training ng mga fighters nito at nagtataglay rin sila ng libu-libong mga high-tech precision missiles at mga rockets. Simula noong umatake ang Hamas sa Israel noong October 2023, naglunsad na ng mga preemptive attack ang IDF sa Hezbollah at gumaganti naman ang militanteng grupo. Ang posibleng magiging digmaan kontra sa Lebanon ay maaaring magpalala sa sitwasyon sa Middle East dahil sa iba pang mga Iranian proxy na naghihintay lamang ng hudyat upang umatake rin sa Israel. Kapag lumala na nga ang gulo, hindi na maiiwasang makialam ng United States upang ipagtanggol ang kanilang kaalyado. Ayon sa report, nangangamba ang mga top US officials na kung magaganap ang isang full-scale conflict sa pagitan ng Lebanon at Israel, mas magiging marami ang mga casualty kumpara sa naganap na 2006 Israel-Lebanon War na nagresulta sa stalemate. Sa kasalukuyan nga ay taglay na ng grupong ito ang mas malalakas na mga arsenal na may longer range and precision capability. Sinabi pa ng mga expert na maaaring umabot sa 300 hanggang 500,000 ang magiging casualty sa Lebanon habang mapipilitan namang mag-evacuate ang mga Israeli na naninirahan sa northern Israel. Sa pagkakataong ito, posible raw na mas magiging agresibo ang Hezbollah sa mga hakbang na gagawin nito. Mayroon na kasi silang kakayahan na lumusob sa loob at labas ng Israel kung saan pwede nilang targetin ang mga sensitive infrastructure ng bansang ito, katulad ng petrochemical plants at nuclear reactors. Bukod dito, inaasahan din na sasali ang iba pang proxy ng Iran sa gitnang silangan na kabilang sa tinatawag nilang Axis of Resistance. Sa kasalukuyan, ang threat of wider conflict ay patuloy pa ring tumataas. Nagawang mapatay ng Israel Defense Forces ang isang top Hezbollah commander sa isinagawa nitong airstrike sa southern Lebanon noong Lunes, January 8, 2024. Miyembro ng Elite Radwan Forces ng Lebanon at itinuturing na most senior officer ng Hezbollah ang napatay ng Israel na si Wissam Al-Tawil. Sinasabing isa rin siya sa may pinakamalaking partisipasyon sa operasyon ng grupo sa Lebanese border. Ang Al-Hajj Radwan Forces ay isang special operation unit ng Hezbollah na ang pangunahing layunin ay ang mag-infiltrate sa loob ng Israel, partikular sa Galilee at northern Israel. Napatay si Tawil at isa pang Hezbollah fighter sa loob ng kanyang sasakyan nang tamaan ito ng targeted airstrike na isinagawa ng IDF sa village of Kirbet Salem na 15 kilometro ang layo mula sa Lebanese border. Tinataya naman na nasa 130 Hezbollah fighters na ang napapatay ng Israel magmula na magkaroon ng tensyon sa border ng dalawang bansa noong October 2023. Sa nakalipas nga na 3 buwan ay tuloy-tuloy ang palitan ng artillery shells, drone strikes at airstrikes ng magkabilang panig. Ang kampanya ng grupo kontra sa Israel ay upang ipakita ang kanilang suporta sa mga Palestinians sa Gaza Strip na sa kasalukuyan ay di umano'y winawasak ng opensiba ng Israel. Sa mga nakalipas na buwan, ang kanilang palitan ng putukan ay nakukunting lamang sa border ng Israel at Lebanon. Subalit dahil nga sa isinagawang airstrike ng IDF
sa loob ng Beirut na kabisera ng bansa na ikinasawi naman ng isang Hamas senior commander. Nagbabadya na ngayon ang pagsisimula ng panibagong digmaan na haharapin ng Israel. Dahil nga dito ay naglunsad ng mga pag-atake ang Hezbollah patungo sa Israel, mas marami at mas mabigat pa ang gagawin nilang pag-atake sa Israel. Noong linggo, sinabi ni Hezbollah Deputy Leader Naim Qassem na hindi nila gustong magsimula ng isang all-out war kontra sa Israel, pero kung magdedesisyon ang mga ito na lusubin ang Lebanon, sisiguraduhin nilang pagsisisihan ng Israel ang magiging hakbang na ito. Gayunpaman, hindi pa rin natitinag ang Israel at binalaan pa nga ng Israeli military ng panibagong digmaan ang Iranian-supported group. Ayon sa IDF, nililimitahan ng Israel ang kanilang pag-atake sa grupong ito, pero nauubos na rin daw ang kanilang pasensya. Kung hindi nga raw madadaan sa diplomasya ang tensyon na ito, handa silang gumamit ng dahas kung kinakailangan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.